Nagpapatuloy po ang ating mga aralin patungkol sa pagkabuhay ng mga patay. At ang ating pong aralin sa pagkakataong ito ay patungkol sa pagkabuhay ng matuwid at ng masama. Para po sa ating susing talata, ito ay makikita sa Acts chapter 24 verse 15. Sinasabi po doon sa mga gawa 24:15, magkakaroon ng muling pagkabuhay ng mga matuwid at ng mga masasama. Ang doktrina ng pagkabuhay na muli ay karaniwang tinitingnan ng may kagalakan at pananabik, lalo na ng mga mananampalatayang umaasa sa buhay na walang hanggan. Ngunit ipinapakita ng kasulatan ang mas malawak na larawan. Ang pagkabuhay na muli ay hindi lamang para sa mga matuwid, kundi pati sa mga masama. Ito ay magiging isang pangkalahatang pangyayari at magwawakas sa walang hanggang kapalaran batay sa pamumuhay natin at sa ating pagtugon sa katotohanan ng Diyos. Sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 24, verse 15, malinaw na sinabi ni Apostol Pablo, magkakaroon ng muling pagkabuhay ng mga matuwid at ng mga masasama. Ang katotohanan ito ay hindi bago. Ito ay nakaugat sa lumang tipan. Inuulit ng mga propeta at pinagtibay mismo ni Hesukristo. Ngayon, ating sisiyasatin ang pagiging pangkalahatan ng pagkabuhay na muli. Ang dalawang magkaibang patutunguhang dulot nito at kung paano tayo dapat mamuhay sa liwanag ng katotohanan ito. Ang pagiging pangkalahatan ng pagkabuhay na muli or universality of the resurrection. Habang nasa paglilitis kay Felix, buong tapang na ipinahayag ni Pablo ang kanyang pag-asa sa hinaharap na pagkabuhay ng mga matuwid at ng mga masasama. Hindi niya ito inimbento, kundi pinagtibay ang itinuturo ng banal na kasulatan at tradisyong Hudyo. Ang pagkabuhay na muli ay hindi lamang para sa mga tapat. Ito ay tinakda ng Diyos para sa buong sangkatauhan. Sa Hebrew chapter 9 verse 27, sinabi doon, itinakda sa tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos nito ay ang judgment o paghukom. Ang bawat isa, anuman ang paniniwala o pamumuhay, ay muling mabubuhay upang humarap sa Diyos. Ipinapakita ng pagkabuhay na muli na ang ating pag-iral ay hindi nagtatapos sa libingan. Tayo ay mga nilalang na walang hanggan at darating ang araw na tayo'y haharap sa banal at matuwid na Diyos. Ang dalawang hantungan pagkatapos ng pagkabuhay. Ang Daniel chapter 12 verse 2 ay nagbibigay ng isa sa pinakamalinaw na propesiya tungkol sa dalawang bunga ng pagkabuhay na muli. Sinabi doon, ang marami sa mga natutulog sa alabok sa lupa ay magigising, ang iba sa buhay na walang hanggan at ang iba sa kahihiyan at walang hanggang paghamak. Dalawang walang hanggang kalagayan ang inihahayag dito. Buhay na walang hanggan
para sa mga nanamuhay sa pananampalataya. Walang hanggang paghamak para sa mga tumalikod sa Kanya at namuhay sa pagsuway. Pinagtibay ito ni Jesus sa John chapter 5 verse 28 to 29. Sinabi niya, darating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makaririnig ng Kanyang tinig at lalabas. Ang mga gumawa ng mabuti ay babangon upang mabuhay at ang mga gumawa ng masama ay babangon upang hatulan. Walang gitnang kalagayan. Ang bawat kaluluwang muling bubuhayin ay haharap sa gantimpala o sa kaparusahan. Ang mga matuwid, pagkabuhay tungo sa buhay na walang hanggan. Para sa mga matutuwid, yaong mga na kay Kristo, ang pagkabuhay ay isang maluwalhating pag-asa. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17 sinabi doon, ang mga namatay kay Kristo ay unang bubuhayin at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. So dito, ang tapat ay babangon na may katawan na hindi na nasisira, glorious body, makakaranas ng walang hanggang pakikipagniig sa Diyos at mananahan sa Kanyang presensya magpakailanman. Ang katotohanan ito ay dapat magbigay tibay sa gitna ng mga kapagsubukan. Ito'y dapat mag-udyok sa kabanalan at maging sandigan ng ating pag-asa. Ang pagkabuhay ng mga matuwid ay gantimpala sa buhay na isinuko kay Kristo at patunay ng katapatan ng Diyos sa Kanyang bayan. Ang mga masama, pagkabuhay tungo sa paghahatol. Ang pagkabuhay ng mga masama ay isang mapait at nakakatakot na katotohanan. Sa Revelation chapter 20 verses 11 to 15, ito'y nagsasalaysay ng huling paghuhukom o Great White Throne Judgment, kung saan hahatulan ang mga patay ayon sa nakasulat sa mga aklat. Ang mga hindi natagpuan ang pangalan sa aklat ng buhay ay ihahagis sa lawa ng apoy, ang ikalawang kamatayan. Malinaw ang mensahe. Ang pagtanggi sa biyaya ng Diyos ay hahantong sa walang hanggang pagkahiwalay sa Kanya. Dapat nitong pukawin ang ating puso at gisingin ang ating pananabik na ibahagi ang Ebanghelyo. Sa Ezekiel chapter 33 verse 11, nasusulat dito, sinabi doon, hindi ako natutuwa sa pagkamatay ng masama, kundi na siya'y tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay. Ang ating tugon sa katotohanan ito, paano tayo tutugon? Mamuhay tayo na may pananaw sa walang hanggan. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Sapagkat tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo. Gawin ng pasya at kilos ng may layuning walang hanggan. Tapat na ibahagi ang Ebanghelyo. Bawat tao na ating nakakasalamuha ay haharap sa pagkabuhay na muli at paghukom. Ang ating tungkulin ay ipahayag na si Jesus lamang ang daan ng kaligtasan. Humawak ng kasiguruhan kay Kristo. John 11:25. Sinabi doon, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin ay mabubuhay kahit siya'y mamatay. Panghawakan natin si Kristo bilang tanging pag-asa sa buhay at kamatayan.
Bilang pangwakas, ang pagkabuhay ng mga patay ay hindi alamat o talinghaga. Ito ay banal na katiyakan. Ito ay magiging araw ng gantimpala para sa mga tapat at ng paghuhukom para sa mga hindi nagsisi. Ang matuwid at ang masama ay parehong babangon at magsisimula ang walang hanggan. Ang ginagawa natin ngayon, kung paano tayo namumuhay at kung kanino tayo nagtitiwala, ang magtatakda ng ating walang hanggang kapalaran. Maging bayan nawa tayo ng pag-asang taglay ang pagkabuhay. Namumuhay ng may tapang, nagtuturo ng kaligtasan, ng may sigasig, at may pananabik sa araw na mulit